Minsan ka na bang nakakita ng mga kakaibang larawan? Tulad na lang nito, isang ulap na may gulong na may rainbow at may mga nakasabit na parang mga bagay na hindi maintindihan. At tulad na lang ito, mga puno na siyang lumalangoy sa mismong tubig. Mga kakaibang uri ng ibon tulad nito. Ang lahat ng ito ay totoong nag-e-exist sa isang libro o encyclopedia na tinatawag na Codex of Seraphinianas. Ang mismong librong ito ay naglalaman ng tila interdimensional creatures o entities. Gaya ng librong ito, ang Codex ay naglalaman ng mga unusual entity at creatures, mga out of this world na mga nilalang, mga kakaibang bagay na sumasalungat sa law of physics. Ang bawat hayop, bagay, o anumang makikita mo sa aklat na ito ay naglalaman ng mga explanation na nakasulat din sa kakaibang mga letra at lengguwahe. Ano nga ba ang codex na ito? At bakit itinuturing itong pinaka-expensive na aklat sa buong mundo? Ano nga bang lihim na nakapaloob sa aklat na ito? Kapag sinimulan mong tignan ang mga larawan ito, ay hindi mo maiiwasang ipagpatuloy hanggang sa matapos mo ang dulo ng librong ito. Ang librong ito ay dinisenyo bilang encyclopedia ng mundong hindi umiiral. Isa-isahin natin ang mga nakapaloob sa alternate dimension ng librong ito. Ngunit paunawa lang, ang codex na ito ay idinisenyo upang hindi maisalin sa anumang mga alpabeto o lengguwahe. Tulad ng isang encyclopedia, ang librong ito ay nahati din sa bawat sections. Sa unang sections ng libro, makikita ang mga iba't ibang uri ng mga halaman. Ang isang pahina nito ay naglalaman ng tila mala-alien na mga uri ng mga gulay. Ang iba rito ay maaaring maihalin tulad sa mga tila mutated o hybrid na mga prutas at gulay na meron din tayo sa ating mundo. Dito rin sa unang section ng libro makikita ang mga kakaibang uri ng puno. Buhay naman talaga ang mga puno. Ngunit ang tinutukoy ko dito ay ang puno na kayang magpalipat-lipat ng pwesto na tila may sariling kaisipan, at kapag malakas ang trip nito ay maliligo sila na magkakasama. Ang sumunod na section dito ay ang patungkol naman sa mga uri ng hayop. Dito mo makikita ang iba't ibang uri ng out of this world na uri ng mga ibon. Ang ilan dito ay walang katawan, tulad ng tila manok na ito. Ang iba naman ay may katawan nga, wala namang ulo. At kung may katawan naman at ulo, sobra naman ang ulo nito, tulad ng ibong ito. Meron din namang isda na mukhang mata. Dito rin matatagpuan ang mga kakaibang uri ng mga amphibians na alam natin na pwede sa tubig at pwede sa lupa. Kakaiba naman ang amphibian na ito o reptile dahil mismo sa ilalim ng lupa nakakapagluto ito at may sariling imbakan ng tubig. Lupit. Ang codex din ay may section para sa mga microorganism. Sa pagkakataong ito ay mahirap na masuri kung anong pagkakahalintulad nito sa ating mundo. Sa seksyong ito malalaman mo na mga microorganism na ito ay nagmula sa isang rainbow o nagsuliputan sa isang rainbow. Ang sunod na section ay patungkol naman sa mga legs. Mga legs na may iba't ibang uri ng anyo. Sa buong section ng mga kakaibang nilalang ay mas marami ang drawing na makikita dito. Ang mga legs na ito ay makikita mo na naglalakad sa mga park at nakadamit ng parang tao. Ang sumunod na section naman ay tumutukoy sa chemistry ng alternate dimension ito. Makikita mo rito ang iba't ibang unusual particles, subatomic particles na may kanya-kanyang formula at equation. Dito mo rin makikita sa seksyong ito ang iba't ibang uri ng mga molecules. Ay makikita mo na tila sinusuportahan ito ng mga scientific equation at akalain mong talagang makatotohanan ang mga molecules at subatomic particles na ito. Ang sunod naman na seksyon ay patungkol naman sa uri ng mga sasakyan, like very strange type ng mga automobile. Tulad nito, sasakyang gawa sa langgam, sasakyang gawa naman sa rainbow, at ang rainbow na kayang mag-bend o baluktutin at gawing ribbon. At ang pinakahuling section ng encyclopedia ito ay mismo mga naninirahan sa alternate dimension ito na by far ay pinakamalapit sa itsura natin sa ating mundo. May isang pahina sa section ito na makikita na tila nagkakaroon ng isang kasiyahan o nagkakaroon ng pagsasalo-salo o reunion ang mga entity ito. Taong 1976, isang 27 years old Italian artist at designer na nagngangalang Luigi Serafini ang nakaisip na gumuhit ng sinasabing encyclopedia ito. May halin tulad mo ito sa imaginary world ng sikat na aklat na si Alice in Wonderland. Ngunit hindi katulad ng librong ito, ang Codex Seraphinianas ay naglalaban ng mga explanation sa kung anong classification ng bawat entity sa loob ng encyclopedia. Kalakip dito ang mga tila karakteristik ng bawat entity sa loob ng codex. Sadyang napakamahal ng librong ito dahil ito lang ang natatanging aklat
na may pinakamataas na level ng cryptography at meron lamang itong 200 copies sa buong mundo. Itinuturing na ang librong ito ay pinaka-weird na aklat sa buong mundo. Hindi rin ordinaryo ang lengguwahe na ginamit sa pagsulat sa librong ito, kundi isang artificial constructed language o sa madaling salita ay may sarili itong alpabeto o sariling lengguwahe na hindi kailanman matatagpuan sa ating sariling mundo. Ang sinasabing libro or encyclopedia ito ay napakahirap hanapin. Gaya ng nabanggit ko, it doesn't follow any kind of logic at sumasalungat nga ito sa mismong law of physics ng mundo natin. Ito ang mundo ng mga impossible thing. Bawat larawan na makikita mo rito ay talagang mind-bending dahil imposible. Ngunit ano nga ba ang dahilan kung bakit naisulat ito ni Serafini? Sa isang interview sa sikat na author ng librong ito ay ayon sa kanya, may hahalin tulad mo ito sa isang bata na hindi marunong magbasa. Ngunit namamangha sa mga larawang nakikita niya na tila nauunawaan niya ang mga ipinapahiwatig ng larawan at hindi na kinakailangan pang basahin ito. At mismo, ang librong ito ang mismo mag-aatid sa iyo sa isang fantasy world. Ayon sa kanya, codex become more comfortable with your fantasies. Another world is not possible, but a fantasy one maybe is. Kung nagustuhan mo ang video natin ngayong araw, ay huwag mong kalimutan mag-iwan ng isang like.